Magenta's point of view. Pinaghalong kabat excitement ang aking nararamdaman ngayong nakatayo ako sa labas ng simbahan. Inaayos ng staff ang maganda't mahaba kong wedding gown, samantalang hawak ko ang bouquet. Nakaharap ako ngayon sa dalawang malalaking pinto ng simbahan. Nakasara pa ang mga ito, ngunit alam ko na sa loob niya ay naroroon na ang lalaking pinapangarap ko na maging akin. Masaya akong natupad ang aking gusto na sa kanya maipares. Mahal ako ng pamilya ko, kaya sa lahat ng babaeng pumila kay Cornelius, ako ang nagwagi. Isa ito sa pinakamasayang araw sa buhay ko, kaya't walang kapaguran ng pagngiti ko. Maghanda ka na, papasok ka na, ma'am. Instruct agad sa akin at may mga videographer pa na kinuhanan ng moment na ito. Nang sabay na nagbukas ang dalawang malalaking pinto, halos tumigil sa pagtibok ang puso ko. Umalingaw-ngaw sa buong sistema ko ang musika na siyang gagabay sa aking pagpasok sa loob. Sinabayan ko sa aking paghakbang ang musika at habang humahakbang ako, diretso ang aking mga mata sa lalaking naghihintay sa akin sa altar. Mas lalo akong napangiti lalo nang makita ko kung gaano siya kagwapo sa kanyang bagong gupit at kasuotan. Kahit magkaedad lang kami, para siyang mature sa kanyang suot. Pareho kaming 18 anyos at kahit para sa negosyo lamang dahilan ng kasalang ito, isinasa puso ko ang relasyong ito. Kasi gusto kong ipinari sa akin. Matagal ko nang gusto si Cornelius, kaya't pangarap ko rin na maging asawa niya. At ito na yon. Ngunit habang papalapit na ako, unti-unting napawi ang aking magagandang ngiti nang naging malinaw sa akin ang ekspresyon ng mukha ni Cornelius. Parang binagsakan ng bato ang puso ko nang makitang hindi siya masaya. Para akong dinudurog nang ipinakita niya sa akin na ayaw niya sa nangyayari ngayon. Napagtanto ko na hindi pala kami pareho. Gusto ko siyang pakasalan, ngunit siya, hindi. Siguro ay may inaasahan siyang maging kabiyak niya, pero nabigo dahil ako ang pinili ng kanyang pamilya para sa kanya. Si Krisa siguro ang gusto niya. Malapit na kaibigan niya yon. At base sa usap-usapan, may gusto yun sa kanya. Isa rin yun sa pinagpipilian. Siguro, siya ang gusto ni Cornelius kaya't hindi siya masaya ngayon. Nang makarating na ako sa kanya, ngumiti pa rin ako. Ayaw kong ipahalata na nasasaktan ako sa kanyang ekspresyon. Araw ko to, kaya't dapat masaya ako. Bata pa naman kami at magsasama na kami sa iisang bubong. Magiging asawa niya na ako sa mga araw na ito. Magbabago pa naman sigurong nararamdaman niya. Ayaw man niya sa akin ngayon, pero baka kalaunan mahuhulog na rin siya sa akin. Hindi siya nakangiti nang maglahad siya ng kamay. Muling sinaksak ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Kahit anong pagpapanggap ko na ayos lang ito, umaapaw pa rin ang totoong damdamin ko. Halata na napipilitan lamang siya kaya't sumisikip ang dibdib ko. Magiging asawa ko na siya ngayon. Hindi pa man niya ako lubos sa nakikilala kaya't normal lang na ganyan ang kanyang reaksyon. Yun ang kumbinsi ko sa sarili ko bago ko tinanggap ang kanyang kamay at humarap na kami sa pari. Pagkatapos ng kasal, dumiretso agad kami sa reception. Masayang-masaya ang mga kaibigan ko para sa akin nang makausap ko sila. Kilalang kilala kasi nila ako. Noong nag-aaral ako, wala akong ibang binabanggit kung hindi ang pangalan ni Cornelius at kung gaano ko siya kagusto. Pero si Cornelius, mukhang hindi masaya. Wika ni Patty sabay sulyap kay Cornelius na mag-isa sa pwesto namin. Iniwan ko kasi siya saglit roon para makausap ang mga kaibigan ko. Baka ayaw niya talagang maikasal sa'yo, Magenta. Tingnan mo, palapit na si Krisa. Sabay naming tiningnan ang paglapit ng mahinhin na si Krisa sa asawa ko, na ngayon ay napaayos na sa kanyang pag-upo. Ngumiti si Krisa sa kanya at may ibinigay na regalo. Ngumiti rin si Cornelius sa kanya, bagay na hindi niya magawa sa akin. Nabasag ang aking puso. Magkaibigan sila, Patty. Pagdepensa ko kahit hindi na ako sigurado. Naku, may gusto yan si Krisa kay Cornelius . Hindi na ako magtataka kung magiging miserable ka sa kasal mo. Ikaw ang kawawa. Naisipan kong bumalik sa pwesto para marinig ko ang kanilang pinag-usapan. Tutuloy ka naman, di ba? Kahit kasal ka na? Mahinhing tanong ni Krisa. Oo, tutuloy ako, Krisa. Huwag ka mag-alala. Kumunot ang noo ko sa aking narinig.
Nang umupo ako sa tabi ni Cornelius, ay sakalang napatingin sa akin si Krisa. Ngumiti siya sa akin at umalis na. Anong pinag-usapan niyo? Maligaya kong tanong sa aking asawa. Hindi niya ako sinagot, ni hindi man lang niya ako nilingon. Lumabi ako. Gusto ko lang namang malaman, mukhang maganda kasi ang pinag-uusapan niyo. Sumulyap siya sa akin saglit bago nag-iwas ng tingin. Nothing important. Nanatili ang ngiti ko sa kanya pero sa kaloob-looban, masakit sa akin na malamig ang kanyang tungo sa akin. Pero ayos lang, hindi pa naman niya ako lubos sa kilala kahit dapat kong intindihin yon. Pagkatapos ng reception, hinatid na kaming mag-asawa sa bahay namin. Ito ay regalo ng pamilya ni Cornelius para sa aming dalawa. At kahit malamig siya sa akin, excited pa rin ako sa pagsasama namin. Bago kasi ako nagpakasal ay nag-aral ako kung papaanong maging asawa. Nag-aral ako kung papaano magluto at iba pang gawaing bahay para lang mapagsilbihan siya. Masyado man akong bata para dito. Dedicated naman ako. Gagawin kong lahat para lumambot ang puso niya sa akin. Cornelius, tawag ko sa kanya nang nasa loob na kami ng bahay. Huminto siya sa paglalakad at binalingan ako. Why? Masaya ako na asawa na kita. Huwag ka mag-alala. Magiging mabuti akong asawa sa iyo, Cornelius. Mahal kita kaya't... Don't say that. Hindi mo ako mahal. Mariing pagputol niya. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Ha? Anong sinasabi mo? Mahal kita. I don't believe you. Hinarangan ko siya agad nang magpapatuloy sana siya sa paglalakad. Napaatras siya sa aking ginawa. Anong sinasabi mo? Kine-question mo bang nararamdaman ko para sa'yo? Mahal kita, Cornelius. Kahit masaya ako na ikaw ang asawa ko. Nanatili ang malamig niyang tingin sa akin kahit kumirot ng bahagya ang puso ko. Hindi ka ba masaya na ako ang asawa mo? Hindi ka ba masaya? Gusto mo bang si Krisa na lang sana ang asawa mo? Kita ko ang pagtaas ng kilay niya sa huli kong sinabi kahit nagpatuloy ako. Alam ko namang gusto ka ni Krisa. Usap-usapan yun at maraming nagsasabi na kawawa lang ako sa kasal nito. Kasi hindi mo naman ako magugustuhan. Pero bilog naman ang mundo. Marami pa rin magbabago sa pagsasama natin. Mamahalin mo rin ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo ko mahal. At kung totoo man yan, tigilan mo na. Kasi hindi ko yun masusuklian. Hindi ko gusto mga kagaya mo nasisira sa mga plano ko. Natulala na lamang ako nang lagpasan niya ako at nagpatuloy sa pag-alis. Nangilid ang luha sa aking mga mata at agad kong pinalis yun. Bakit niya naman nasabi na sisiraan ko ang plano niya? Bakit ayaw niyang maniwala na mahal ko siya? Kung ano man ang plano niya sa buhay, susuportahan ko naman siya. Hindi ko ugali ang manira. Natulala muli ako nang nasa kwarto na ako. Nakaupo ako sa kama habang yakap ang aking mga tuhod. Dinamdam ko ang sakit na pinaramdam ni Cornelius sa unang gabi namin. Hindi naman siguro ganito palagi. Dapat kong intindihin kasi ako lang itong nagmamahal sa aming dalawa. Ikinasal siya sa akin kasi wala siyang magawa kahit hindi ko dapat siyang sisihin sa sakit na ipinaranas niya sa akin ngayon. Humiga na lamang ako sa aking kama at tumagilid. Pinikit ko ang aking mga mata, kasabay ng pagtulo muli ng traidor kong mga luha. Nagawa ko pa rin ngumiti kinabukasan sa harap ng salamin kahit mugto ang aking mga mata pagising ko. Ito ang unang araw ko bilang Mrs. Monasterio. Kaya't pagbubutihin at sisikapin ko na hindi mabadrip ang asawa ko sa akin. Unang araw namin ngayon bilang mag-asawa, kaya't paglulutuan ko siya ng agahan. Excited akong lumabas ng kwarto at tutungo na sana sa kusina nang makita ko si Tita Cara, ang aking mother-in-law at ang ina ng aking asawa. Magandang umaga po, Tita. Binibisita niyo po ba si Cornelius? Naku, baka tulog pa yun ngayon. Maligaya kong salubong sa kanya't niyakap siya. Kaso paglayo ko, kita ko ang pagkabalisa niya. Parang may sasabihin siya na hindi niya mailabas. May problema po ba? Hinawakan niya ang aking kamay. Napansin ko na malamig yun. Iha, sana mapatawad mo si Cornelius. Napawi ang ngiti ko. Wala na si Cornelius sa bahay na ito.
Kaninang madaling araw lumipad na siya patungong United States para mag-aral. Hindi ako nakapagsalita agad dahil nagulat ako sa kanyang sinabi. Tumigil din saglit sa pagtibok ang puso ko. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay na nanlalamig na rin. Alam kung gaano mo siyang kagusto. Ikaw rin, gusto rin kita para sa anak ko. Alam kong mahal mo siya kaya't ikaw ang pinili namin. Sinubukan ko nga siyang kumbinsihin noon pero pursigido talaga siya mag-aral sa ibang bansa. Kaya siya pumayag na pakasalan ka kasi nakiusap siya na gusto niyang mag-aral doon. Kahit labag sa kalooban namin. Halos hindi ako humihinga sa narinig. Kung sinaktan ako ni Cornelius kagabi, doble na ngayon. Kahit naman magpaalam lang sana siya, hindi ko naman siya pipigilan. Kailan po ang balik niya? At sinong kasama niya? May duda na ako sa huli kong tanong. Napagtagpi-tagpi ko na kasi ang narinig ko kagabi sa reception. Lalo na sa tanong ni Krisa sa kanya kung tuloy ba sila. Kasama niya ba si Krisa? Kita kong panlalambot sa mga mata't hinaplos ang aking kamay. Magkaibigan lang sila, iha. Sinasabi ko sa'yo ito kasi yun ang totoo. Hindi ko alam kung kailan ang kanyang uwi Pero maghihintay ka naman, di ba? Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Bigla akong nagkaroon ng pangamba ngayong nalaman ko na kasama niyang babaeng yun. Bagong kasal pa lang kami pero tinakbuhan na agad ako. Maghihintay ka naman, di ba, iha? Bata pa kasi kayo ni Cornelius. Kaya't maiintindihan ko siya na gusto mo nang unahin ang kanyang karir. Lalo na't pagdating ng panahon siya nang papalit sa asawa ko sa kumpanya. Sinubukan kong ngumiti kahit nangangatog na ang aking tuhod. Oo naman po. Maghihintay po ako. Niyakap ako ng mother-in-law ko pagkatapos kong sabihin yon at hinaplos ang aking likod. Sobrang plastiko talaga. Kahit nahihirapan na ako, nakikipagnitian pa rin ako. Sinubukan kong hintayin ang aking asawa. Nag-message ako sa kanyang mga social media accounts para mangamusta. Pero wala naman akong reply na natanggap mula sa kanya. Parang wala siyang asawa. Ganun siguro siya kaayaw sa akin. Naisipan kong i-stalk si Krisa. Doon ako nakakuha ng update sa kanya. Nagsiselfie ang dalagat na hagip ng camera niya, si Cornelius. May isa ring video ang babae habang nasa coffee shop sila. Wala sa sariling tumulo ang luha sa aking mga mata. Parang wala akong asawa. Kahit update man lang sana para mapanatag ako. Mukhang sukang-suka siya sa akin na kailangan niyang lumayo agad. Ang bobo ng puso ko para tumibok para sa kanya. Sa dami-raming lalaking may gusto sa akin, doon pa ako nahuhumaling sa taong hindi ako kayang lingunin. 1 taon kong tiniis ang paghihintay. Minsan, si Mama Cara na ang nag-update sa akin. Nakaya ko pa yon pero nang mapagod na ako sa setup na ito, umalis ako nang walang paalam sa bahay namin at nagpakalayo-layo. Sa loob ng 1 taong wala siya sa piling ko. Para bang sarili ko lang ang aking pinakasalan kahit natauhan na ako. Napagtanto ko na hindi dapat sa kanya umiikot ang aking mundo, na hindi ko dapat pinipilit ang pagmamahal. Kung ayaw niya sa akin, ayoko na rin sa kanya. Anak, tawag ni Papa nang sa wakas ay nakontak na niya ako. 1 taon din ang lumipas mula nang maglayas ako. Saka lang ako nakausap muli ng aking pamilya nang tumawag ako sa kanila. Nang maglayas kasi ako, nagbago ako ng numero. Dinilit ko ang social media ko at pinutol ko ang contacts sa kanilang lahat para lang makapag-move on. Gaya ni Cornelius, inuna ko rin ang aking sarili. Nag-aral ako. Hindi man sa kolehiyo pero sa mga skills na magagamit ko rin in the future. Papa, kamusta po? Tipid kong wikat na payuko. Nakitawag lang ako sa telepono ng iba kasi ayokong malaman nila kung nasan ako. Ayokong maalala na naman ang katangahan ko sa buhay. Anak, umuwi ka na. Miss na miss ka na namin I'm sorry kung nagkulang man kami. Hindi kayo nagkulang, Papa. Lahat nga ibinigay mo sa akin. Kabilang na rin ang pagpapakasal ko kay Cornelius. Pero anak, babalik ako, Papa.
Kapag umuwi na si Cornelius dyan, uuwi ako para makipaghiwalay sa kanya. Anak, ako lang naman ang may gustong maikasal sa kanya. Papa, ginawa mong lahat dahil mahal na mahal mo ko. Pasensya na papa kung naging spoiled ako. Natuto na ako ngayon. Natutunan ko na hindi dapat pinipilit ang pagmamahal at wala na akong aasahan sa asawa ko. Anak, sabihin mo naman sa amin kung nasan ko. Ang mama mo, miss na miss ka na rin niya. Miss ko na rin po kayong lahat pero sa ngayon, pagbigyan niyo na muna po ako. Tatawag po ako ulit sa inyo kapag maayos ang binubuo ko na buhay. Wika ko bago ko ibinaba ang tawag. Hindi na ako nakibalita pa kay Cornelius. Ayokong saktan pang sarili ko kaya tinatak ko sa isipan ko. Nakalimutan siya. Hindi ko na kayang magmahal ng taong ayaw naman sa akin. Sobrang saya ko sa kasal na yun para lang sirain niya kinabukasan. Mas maganda kung hindi na talaga siya uuwi. Mas mapapanatag ako kaysa makaharap siyang muli. Ayokong mabaliw na naman ako at bumalik ang nararamdaman kong ibinaon ko na sa limot. Cornelius' point of view. Nagsihagisa ng mga graduate student ng kanilang graduation hat sa ere. Malaki ang kanilang mga ngiti sa labi, kasabay ng pagsalubong sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay. Tipid akong napangiti habang tinitingnan ang sariling nakasuot na ng toga. Matapos ang ilang taong paghihirap, nakapagtapos na rin ako at handa na sa realidad ng buhay. Congratulations sa atin, Cornelius! Bati ng aking kaibigang si Krisa na katulad ko. Graduate din ng college sa isa sa mga prestigious universities dito sa United States sa kursong Business Management. Yakap-yakap niya ang kanyang nobyo na si Connor, isang purong Amerikano na naging classmate niya sa isang subject dito. Bumati rin ako sa kanyang pabalik at saka ako tinawagan si Mama. Mama, graduate na ako. Wika ako sa video call. Hindi kasi siya nakapunta sa graduation ko dahil nagka-emergency sa bahay. Isinugod kasi si Papa sa ospital dahil na-aksidente sa daan. Minor injury lang naman ang tinamo. Pero yun din ang dahilan kung bakit hindi na sila nakaabot sa graduation ko. Congratulations anak! Kailan bang uwi mo? Kailangan mo nang umuwi. Kailangan ka namin dito eh. At ang asawa mo, kailangan mo pa siyang hanapin. Umigting ang aking panga nang marinig ko yun mula sa kanya. Noong unang taon ko rito sa United States, tumawag na lamang si Mama para ipaalam sa akin na naglaya si Magenta sa bahay namin. Nakampante lang ako noon kasi baka umuwi lang sa kanila. Pero nang malaman ko na pati ang kanyang pamilya ay hinahanap din siya, doon ako bahagyang naalarma. Alam kong hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. Hindi rin ako handa na magpakasal noon kasi 18 pa lang kami. Wala pang naaabot sa buhay. Kaya kahit sobrang ganda ng asawa ko, mas nag-uumapaw ang inis ko dahil kapag siyang asawa ko, paniguradong hindi ko matutupad ang pangarap ko sa buhay. Baka mabuntis kagad siya. Kung hindi ako ng ibang bansa, baka 5 ng anak namin ngayon kasi taon-taon siyang manganganak. Ayoko namang mangyari yon, kaya unahin ko talagang pangarap ko. May girlfriend ka ba dyan kahit ayaw mong umuwi? May asawa ka na, Cornelius. Iniwan mo dito sa Pilipinas at kailanman hindi mo binigyan ng pansin. Ilang taon nang nakalipas mula nang maglayas. Wala pa rin kaming alam kung nasa na si Magenta. Wala akong girlfriend, Mama. O bakit ayaw mo pa rin umuwi? Kailangan ka namin dito. Tapos ka na rin namang mag-aral kaya't ikaw nang papalit sa papa mo. Ikaw na rin mismong maghanap kung nasan si Magenta. Baka may lalaki na yon and worst, may anak. Umigting ang pangako sa narinig. Ako nang bahala kay Magenta. Uuwi ako dyan. Wika ko bago ko ibinaba ang tawag. Alam ko kung nasaan si Magenta. Nang malaman kong naglaya siya, pinasundan ko agad siya sa kaibigan ko at ng mga tauhan niya. May suhol ang utos ko. Kaya tuloy-tuloy ang update sa akin. Successful nang iniwan mo, Cornelius. May waxing salon na. Sumubok nga yung katropa ko ron eh. Hindi man siya mismong nag-wax. Sobrang ganda naman ng kinalabasan. Ubus ng bulbul sa itlugan. Ani Trevor sabay ngisi sa video call. Napapikit ako dahil sa kanyang sinabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin tanggap na ganyan ang negosyo niya. Parang nire-rage bait ako. Inis na inis ako. May boyfriend na ba? Humagalpak ng tawa si Trevor. Bakit?
Kapag ba sinabi ko na may boyfriend, uuwi ka? Meron? Siyempre wala. Pero sobrang ganda niya na. Maraming lalaki nga nagpapawak sa salon niya kasi minsan siya mismong nagwawaks. Naku. Mas nauna pa yatang makita ng asawa mong itlog ng iba kaysa sa sarili niyang asawa eh. Ikaw kasi, gusto mo naman pala yung tao, bakit mo ginanon? Pinalaki ka bang bobo? Binaba ko na lamang ang tawag sa inis at napapikit. Masyado pa akong bata para bigyan siya ng pansin. Kailangan ko siyang saktan para hindi siya umasa at tigilan niyang pagmamahal na yun. Pero sa huli, ako pa rin pala itong magsisisi. Ngayong mulat na siya sa katotohanan, paniguradong madali lang niya akong palitan. Marirealize niya na hindi niya talaga ako mahal. Hindi ako kailanman nagkaroon ng babae rito kasi pag-aaral lang naman talagang tinungo ko. Hindi rin ako mahilig sa social media. Kaya huli ng lahat nang makita ko ang messages niya. Hindi ko na siya na-replyan kasi naka-deactivate na siya. Hindi ko gusto si Krisa. Bata pa lang ako. Kaibigan ko na si Krisa. At hindi kami kailanman talo. May boyfriend na siya at masaya ako para sa kanya. Ako na lang itong hindi masaya sa buhay ko. Ngayong may nabuo na siyang kanya, hindi ko na dapat pagsisihan na hindi ko siya pinansin. Kasi kung tinugunan ko ang kanyang nararamdaman, malamang makokontento na lamang siya sa pagiging asawa niya sa akin at wala nang gustong maabot sa buhay. Tiningnan ko sa social media ang page ng kanyang negosyo. Magenta Waxing Salon. Yun ang pangalan ng kanyang negosyo. Dumiretso agad ako sa reviews at halos lahat, 5 stars. Binasa ko ang mga reviews gamit lang ang aking mga mata. Highly recommended! Sobrang ganda ng serbisyo nila. Ang linis-linis ng aking kilikili. Pabalik talaga ako. Ang ganda ng may-ari nito. Sobrang privilege kasi siyang nagtanggal ng ball ko. Sa una lang talaga masakit. Hindi ka mahihiyang bumuka ka kasi professional ang mga staffs. 5 star kayo sa akin. Nakagat kong ibabang labi ko at pinindot ang message. Magpapawaks ako ng bulbul. At siyang gusto kong tumanggal nun. Kaya't nagpa-schedule ako. Ang ibig ding sabihin nun, uuwi ako ng Pilipinas matapos ang ilang taon dito sa United States. Magenta's point of view. Magandang naging takbo ng buhay ko sa nagdaang taon hanggang ngayon. Sa katunayan na-bless ako ng husto dahil mas lumago ang aking negosyo. May negosyo ako na waxing salon at marami na itong mga branch. Sa loob ng ilang taon, pinag-aralan ko ito at hanggang sa ginawa kong negosyo. Marami na akong mga staff kit sila na nagtatrabaho para sa akin. Pero minsan, kapag VIP ang guest at gusto na akong magwawak sa kanila, tutuparin ko. Pero madalang lang yun kasi may kamahalan din ang serbisyo ko at busy rin ako sa ibang bagay. Anak, uuwi na pala si Cornelius. Yun ang balita sa aking ina nang tumawag siya. Matapos ang ilang taon kong hindi pag-contact sa kanila, binigyan ko muli sila ng access sa buhay ko. Tinulungan nga nila ako sa negosyo ko lalo na sa ibang branch. Hindi na rin nila binabanggit ang pangalan ng asawa ko. Ngayon na lang dahil sa balitang uuwi na ito. Uuwi ka rin ba, anak? Dagdag ni mama sa akin. Oo naman mama, gusto ko ring makita at mayakap ang asawa ko. Mayakap hanggang sa mag-violet siya. Akala ko makikipaghiwalay ka na. Yun kasi ang sinabi ng papa mo sa akin. Depende mama, sa ngayon, excited ako na umuwi siya sa Pilipinas at sa bahay namin. Sabi ko at tinuldukan na ang tawag. Dapat lang na umuwi na siya para matikman niya naman ang ganti ko sa pag-iwan niya sa akin at sa pag-ignora niya sa akin at sa iba pang bagay na ginawa niya na nagdulot ng sakit. Sisirain ko ang pagkatao niya at hihiwalayan. Iyon ang gagawin ko bago ko putulin ang koneksyon ko sa kanya. Hindi ba nakakatakot ang asawa mo, ma'am? Natigilan ako dahil sa tanong ng aking hinar na babae na hindi kalayuan ng pagmumukha sa akin. Siyempre, dahil uuwi ang asawa ko, hindi ako uuwi. Wala akong balak magpakita sa kanya, no? Bibigyan ko na lang siya ng sorpresa na hindi niya makakalimutan. Hindi ko alam, Minda. Hindi ko naman talaga siya nakakasama. Nangangailangan ka ng pera, di ba? Para sa nanay mo? Tumango siya pero kita ko pa rin ang pag-aalinlangan sa kanya. Pero asawa mo ho siya. Hihiwalayan ko na rin siya, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka naman tatanungin pag uwi ron kasi sa bahay namin mismo ka tutungo. Magfe-face mask ka pagdating ron at kunwari inuubo ka, okay?
Ang gagawin mo lang, iyayakapin mo siya na parang mahal mo pa rin siya. Kahit ilang taon nang nakakalipas, Minda. Magpapanggap ka na ako. Paano ho kung nagalit siya? Tapos malalaman niya na hindi ako ikaw. Napairap ako. Hindi nga ako halos tingnan nun. Kaya hindi yun magdududa. May ibang plano naman ako kapag pumalyabas at gawin mo na lang ang trabaho mo, Minda. Gusto kong akitin mo siya kasi yun ang gagawin kong ebidensya. Pinahatid ko na si Minda sa personal driver ko sa bahay namin ni Cornelius. Ngising-ngisi ako habang iniisip ang aking plano. Plano kong gumawa ng ebidensya na may ibang kalaguyo si Cornelius para madali ko siyang mahiwalayan. Sa ganoong paraan, hindi ako mahihirapan. Ma'am, may VIP customer pala tayo. Sobrang laki ng bayad eh. Ikaw ang gustong sumerbisyo. Pag-inform sa akin ng scheduler ko. Kailan ba? Bukas po, ma'am. O sige, isa lang ba? Opo, ma'am, isa lang. Sa ilang taon ng negosyo ko, hindi na bago sa akin ang mga nakikita ko. Iba't ibang uri ng kilikili at kipay na mga kababaihan, pati na rin ang besong ng mga kalalakihan. Sa bawat bulbul na kinukuha ko, nasasanay na ako. Ilang taon na rin ang bumubukaka, malinisan lang sa kanila. At sa bawat bukaka, nagkakapera ako. Mukhang mayaman ang VIP customer na ito kasi gusto talaga na akong kukuha ng bulbul niya. Nang makita kong binayad, dolyar ito kaya't mukhang tag-ibang bansa pa. Sa dami ng waxing salon sa Pilipinas, ang akin pa talagang napili. Well, marami na rin kasi kaming customer at lahat sila satisfied sa serbisyo namin. Hindi na ako nagtataka na dito niya napiling magpa-wax. Dumating ang VIP customer namin kinabukasan. Siya lang mag-isa at naka-face mask pa. Ayaw niya sigurong ipakita ang kanyang muka. Limitado lang din ang impormasyong ibinigay niya nang magpa-fill up kami sa form. Nire-respeto din namin ang privacy ng customer namin, kaya't hindi na kami nagtanong pa. Ang mahalaga, may perang ibinayad. Hinanda ko na rin ang sarili ko. Isinuot ko ng uniforme ko. Ang aking buhok ay ipit na ipit. At gaya ng customer ko, naka-face mask din ako at may gloves din. Pumasok ang customer ko sa silid na nakatapis na lamang ng tuwalya. Bihira lang ang lalaki nagpapawaks dito sa amin. At kung meron man, regular lang. Noong nagsisimula pa lang ako may nawaks na akong mga lalaki. Takot pa nga ako nang makita kong alaga nila. Pero nang magtagal, nasanay na lamang ako. Humiga po kayo, sir. Pag-instruct ko. Sinunod niya naman ang sinabi ko at habang ginagawa niya yon, sinilip ko ang folder kung saan naroroon ang impormasyon niya. Nelyu? Basa ko sabay baling sa aking customer. Nakahiga na siya sa pwesto at nakadungaw sa akin kasi nasa paanan niya ako. Mr. Nelyu, first time mo po ba ito? Tumango siya. Dahil first time mo sa waxing salon, gusto ko lang ipaalala sa iyo na bahagyang masakit to. Pero I'll do my best to make sure na komportable po kayo. Hindi siya nagsalita kaya't bumabang tingin ko sa kanyang tuwalya. Tatanggalin ko na po ang iyong tuwalya. Wag po kayong mag-alala, professional po ako pagdating rito. Kaya sana wag kayong kabahan. At nang tuluyan kong tinanggal ang kanyang tuwalya, halos lumuwa ang aking mga mata nang nakita ko kung gaano kalaki ang kanyang alaga. Tulog na tulog to kasama ang kanyang itlog at mukhang hindi siya nagtatanggal kasi parang kagubatan ang pumapalibot sa kanyang pribadong parte ng kanyang katawan. Kumurap-kurap ako sa kakinuhang aking kagamitan. Sabihin niyo lang po sa akin, sir, kung masakit. Sinimulan ko na ang pagwawak sa kanyang unwanted hair. Sa bawat paghila ko, mahina siyang dumadaing. Inuna ko ang bawat gilid kasi yun ang pinakamadaling kunin. Pero nang nasagi ko kanyang alaga, napangungol siya. Napalunok ako sa ilalim ng aking face mask. Pasensya na, sir, ha? Bahawakan ko yun kasi may... Hawakan mo lang. Pagputol niya na nagpatindig sa aking balahibo. Hindi dahil sa kanyang sinabi, kung hindi dahil sa kanyang boses na pamilyar sa akin. Marami ka na rin naman sigurong nahahawakan, di ba? Kaya hindi na bago yan sa'yo. Tuluyan ko na siyang tiningnan. Nasa akin niyang kanyang tingin at napasinghap ako nang makilala ko ito. Kahit mata niya, kilalang kilala ko. Napaatras ako. Totoo ba to? Bumangon siya mula sa pagkakahiga at naupo. Tinanggal niya ang kanyang face mask at doon ko tuluyang nakita ang kanyang buong mukha. Nanlaki ang aking mga mata.
Cornelius? Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Napamura ako sa aking isipan. Nandito na siya? Umuwi ba siya sa bahay? Nakita niya ba si Minda doon? Pinagpawisan akong bigla. Tumunog ang phone ko, nakatabi ko lamang. Nagawa ko itong silipin kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Cornelius na nasa harapan ko. Nahubot-hubad at mariin ang titig sa akin. Nakita ko na numero ito ni Minda. Kinabahan ako bigla. Answer that call. Malamig na wika ni Cornelius at tinakpan na ang sarili ng tuwalya. Hindi pa nga tapos ang waxing namin. Ano bang ginagawa niya rito? Ano pa kay niya? Bakit siya galit kung makatingin sa akin? Dapat ako ang galit ngayon kasi iniwan niya ako. Sinaktan niya pa ako. Bakit parang ako pang may kasalanan sa kanya? Sinagot ko ang tawag. Hello? Ma'am? Ma'am, sorry po. Tulungan mo ako, ma'am. Umiiyak na si Minda sa kabilang linya kaya't napatingin ako kay Cornelius na ganun pa rin ang tingin sa akin. Anong problema? Sinunod ko lang naman pong sinabi niyo, ma'am. Dumating ang asawa niyo kaninang madaling araw tapos niyakap ko ho siya. Pero hindi ko man lang nagawang trabaho ko kasi nakilala niya agad ako. Ipapakulong niya raw ako, ma'am. Ma'am, ayoko makulong. Gusto ko lang talagang pumera para makatulong kay nanay. Nakaramdam ako ng awa at konsensya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Huwag ka mag-alala. Ibinaba kong tawag at hinarap ang asawa ko na ngayon ay nakataas na ang kilay sa akin. Huwag mong idamay si Minda dito. Oh, siya ba yung babaeng binayaran mo para magpanggap na ikaw, Magenta? Hindi ko siya sinagot. Bakit? Gusto mo talagang makapaghiganti sa akin? You still love me, that's why. Ha? Ang laki naman ng ulo mo. Feeling? Minahal nga kita noon pero hindi na ngayon. Huwag kang feeling, Mr. Monasterio. Hindi ako feeling, Mrs. Monasterio. Ipakukulong kong babaeng yun dahil sa pagtatangka niya sa akin. Anong reason kung bakit mo ginawa yun, ha? Halos mandiri ako nang banggitin niya ang apelidong nakadikit sa pangalan ko. Matagal ko nang hindi ginagamit yun. Bakit ka pa ba bumalik? Hindi ka na sana bumalik. Maayos ang buhay ko rito at nakamove on na ako sa'yo. Babalik naman talaga ako rito kasi nag-aral lang naman ako sa ibang bansa, Magenta. Hindi naman ako titira dun. Total, umuwi ka na rin naman. Magfa-file ako ng annulment. Inutusan ko lang babaeng yun para dungisan ang pagkatao mo. Mas maganda nga kung may kabit ka para mapabilis ang hiwalayan natin, di ba? O baka naman si Chris ang babaeng yun. Mas maganda na maghiwalay na lang tayo. Para pwede na kayong magsama habang buhay. At para na rin magawa kung gusto ko nang hindi nakadikit yung apelido mo sa akin. Paano kung ayaw ko makipaghiwalay sa'yo? Namilog ang mata ko. At bakit hindi? Ikaw na nga nagsabi na hindi mo ako mahal, di ba? Natiis mo ako ng 5 taon. Ayaw na ayaw mo sa akin, Kit. Bakit mo pa tinatanong yan? Hindi ka naman naging asawa sa akin. Hindi rin ako naging asawa sa'yo. Hindi tayo nagkaroon ng pagsasama sa kasal na ito. Kung makikipaghiwalay ka, mabubulok sa kulungan ng babaeng yun. Pagbabanta niya na may halong paghahamon. Ah, ganon. Kapag hindi ka papayag sa gusto ko, ilalabas ko ang video dito para makita nilang buong pagkatao mo. Tinuro ko ang CCTV sa silid namin para makita niya na seryoso nga ako. Nanliit ang kanyang mga mata. Gagawin mo yan, mahiwalayan mo lang ako? Of course, gagawin kong lahat. Kung noon baliw ako sa pagkakagusto sa'yo, ngayon natauhan na ako. Kaya kong sirain ang buong pagkatao ko. Maging single lang ako ulit. I won't let that happen. Now that I'm done with my studies at ako nang papalit kay Papa, kailangan ko ng asawa ngayon. Maghanap ka. Mayaman ka naman, di ba? Bumili ka ng babaeng aasawahin mo. Hindi ako interesado. Nagdilim ang kanyang paningin. Kung hihiwalayan mo ko, ipapasara ko ang negosyo mo. Doon ako kinabahan. Ha? Bumaba na siya at lumapit sa akin. Tumingala ako kasi sobrang tangkad niya pala. Ipapasara ko to hanggang sa lumapit ka sa akin at tanggapin mo ko bilang asawa mo. Buong akala ko ay simpleng pagbabanta lamang yun ni Cornelius sa akin. Matapos na kasing umalis sa gabing yun, hindi na kami nagkita muli. Hindi na rin ako umuwi sa amin at tinulungan agad si Minda na ngayon ay traumatized sa nangyari. Ako na rin ang sumagot sa pagpapagamot sa kanyang ina. At nagsuggest akong lumayo muna kasi baka seryosohin ni Cornelius ang banta niyang pagpapakulong sa kanya.
Ngunit nang lumipas ang 2 linggo, bigla na lamang humina ang negosyo ko. Sa ibang branch, halos wala ng customer. Napilitan na akong magtanggal ng staff dahil doon. At ang isa pa naming staff, naiiyak na dahil sa kanyang nadiskubre. Ma'am, mukhang itong dahilan kung bakit tayo humina. Ipinakita niya sa akin ang post ng isang tao. Isa siya sa mga naging customers namin noong nakaraan at dismayado siya sa serbisyo namin. Sobrang haba ng post niya at naglalaman to na kung gaano kapangit at hinihikayat pang iba na wag magpapawak sa amin. Halos gumuho ang mundo ko na makita ko kung gaano karami ang reaksyon. At may iba rin sa comment section na naglabas din ng kanilang hinaing. Nanlumo ako para sa negosyo ko na siyang tumutulong rin sa mga staff ko para mabuhay ang kanilang pamilya. Agad kong naalala si Cornelius at may napagtanto ako. Gusto niyang ipasara ang negosyo ko kasi magpapaanal ako. Bakit ko nga ba nakalimutan na kaya niya itong gawin? Lalo na ngayon na siya nang pumalit sa papa niya. May kapangyarihan na siya, kaya't kaya niyang manipulahin ang lahat. Kaya nang napuno ako, hindi ko na ito pinalagpas. Nagtungo ako sa kanyang kumpanya. Hindi na ako napigilan ng mga guards kasi kilala naman nila ako bilang asawa ni Cornelius. Dumiretso ako sa opisina niya at nang nakita ko siyang busy sa kanyang laptop, lumapit ako at sinampal siya sa pisngi bago pa man siya makaharap sa akin. Nagsingha pa ng mga empleyado niya na nasa loob nang makita ang aking ginawa. Agad akong hinawakan ng 2 security guards. Bitawan niyo nga ako! Don't touch her. Mariing wika ni Cornelius habang hawak ng pisngi niya. Binitawan naman ako ng 2. How dare you? Ano bang gusto mong mangyari ha? Gigil kong wika na naiiyak na rin. May sinenya siya sa likod kaya't nang balingan ko ito nagsilabasan ng mga empleyado niya. At naiwan kaming 2. Walang hiya ka Cornelius. Sinira mo mga pinaghirapan ko. Ano ba ginawa ko sa'yo? Ako nga hindi ko naman sinira ang plano mong mag-abroad ah. Ikaw nga itong may atraso sa ating 2. Ang simple lang ng gusto ko tapos ayaw mo? Bakit ba ayaw mo pang makipaghiwalay? Kasi kailangan mo na ako ngayon. Ayoko nang maging asawa ka. At dapat masaya ka ron. Huminga siya ng malalim bago siya humakbang palapit. Umatras ako kahit natigil din siya sa paglapit. Hindi mo ako mahal. At kung totoo man yan, tigilan mo na kasi hindi ko naman masusuklian. Hindi ko gustong kagaya mo nasisira sa mga plano ko. Yan yung sinabi mo sa akin sa gabi na yun na tumatak yun sa akin. At baka nga tama ka. Baka nga hindi kita mahal. Kaya wag na nating pahirapan pang ating mga sarili. Maghiwalay na tayo at wag mong idamay ang negosyo ko. Malamig niya akong tiningnan at nailagay niya ang kanyang kamay sa bulsa. Ibabalik ko sa dating negosyo mo kung tatanggapin mo ulit ako bilang asawa mo. Lumapit siya sa akin pero itinulak ko siya. Agad niya ring nahawakan ang mga kamay ko. Sinubukan kong alisin ang pagkakahawak niya sa akin pero mas malakas siya. Inaamin ko na hindi ako naging mabuti sa'yo. Pero sana maintindihan mo na mga bata pa tayo noon. At may pangarap ako sa buhay. Kung hindi ako umalis baka wala kang negosyo ngayon. Baka nag-aalaga ka lang ng 5 nating anak. Namula ang buong mukha ko sa huli niyang sinabi. Ano? Sobrang ganda mo sa araw ng kasal natin, Magenta. Parang ayoko na nga magtungo sa abroad kasi nagdadalawang isip ako. Kaya tinanong na ako ni Krisa kung tutuloy ba ako. Sinungaling, huwag mo akong i-flatter ngayon. Hindi kita fina-flatter. Huwag kang gumalaw. Sambit niya nang nagpupumiglas ako mula sa hawak niya. Umuwi ako rito para itamang pagkakamali ko. Gagawin ko ng responsibilidad ko bilang asawa mo. Kahit hindi mo na ako mahal, ayos lang. Alam ko namang nasaktan kita. Butit alam mo. Pero hindi ko na yun gagawin ngayon. Ang sakit-sakit nga ng pagkakabunot mo sa buhok ko. Porkit marami ka nang nakita, sinasadya mo na yata yun eh. Ha? Hindi ah. Ganun naman talagang serbisyo namin. Natawa siya pero sumeryoso rin. Bigyan mo ko ng chance, Magenta. Ibabalik ko sa dating negosyo mo. Dadagdagan ko pa ang customers mo kasi marami kaming empleyado. Huwag ka nang magalit sa akin. Huwag ka nang makipaghiwalay. Umuwi ka na sa bahay natin at bigyan ng chance ang relasyon nating 2. Anong gagawin mo kung bibigyan nga kita ng chance? 5 taon kang wala sa oras ko. Magiging alipin mo ko sa loob ng 5 taon. At sa puntong ito, aalagaan ko ng puso mo. Pangako yan. Nilunok ko ang aking pride at pumayag sa gusto niya. Para lang maisalba ang negosyo ko. Labag man sa kalooban ko,
Bumalik ako sa bahay sa unang pagkakataon. Kita ko ang saya sa mukha ng mga kasambahay na 1 taon ko lang nakasama kasi lumayas ako. Asan na mga gamit ko? Tanong ko sa kanila kasi hindi ko nakita ang mga yun sa kwarto ko. Pinalipat ni Sir Cornelio sa kwarto niya, ma'am. Iisa lang kasi ang kwarto niyo. Hindi na maipinta ang aking muka. Ano? Hindi. Ayoko. Kunin niyo't ibalik sa kwarto ko. Pagtitiisan ko na nga siya, isa pang kwarto namin. Pasensya na ho, ma'am, pero sabi ni Sir, doon na raw po. Naroon na rin po sa walk-in closet ang mga damit mo po. Gagawin na kasing guest room ang kwarto mo, ma'am. Naibagsak ko ang aking balikat. Napapunta tuloy ang pamilya ko at ang pamilya ni Cornelius nang nabalitaan ang pagbabalik ko. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ng magulang ko. Samantalang malaki naman ang ngiti ni Mama Cara. Masaya kung bumalik ka na rito, iha. At magsasama na talaga kayo ng anak ko. Sana gumandang pagsasama nyo. Alam ko namang hindi naging madali sa iyong lahat pero salamat at binigyan mo ng chance ito. Emosyonal na wika ni Mama Cara. Ngumiti lang ako sa kanya. So, hindi na matutuloy anak? Concerned na tanong ni Papa. Napatingin si Mama Cara sa kanya. Ang alin, Magnifico? Ang annulment. Gusto ni Magenta na maghiwalay na sila pag uwi ni Cornelius. Kaya nga kala ko mangyayari na ngayong nandito na siya. Nakagat kong ibabang labi ko nang tingnan ako ni Mama Cara. Huwag kang mag-alala, Mama. Napag-usapan namin ni Magenta na aayusin namin ang kasal namin. Wika ni Cornelius at binalingan ng aking mga magulang. I'm sorry po kung nasaktan ko ang inyong anak, Mama. Papa, pangako na babawi po talaga ako. I'll make this marriage work. I promise. Siguraduhin mo lang, iho. Ayokong umiyak na naman ang anak ko at maglalayas dahil sa'yo. Tanging wika ni Papa at nag-iwas na ng tingin. Halos hindi ako kumain buong hapunan. Pinakiramdaman ko lang ang paligid at ramdam kong kasiyahan nila ngayong nandito na kami. Hindi ko gusto itong nangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi ito ang naging vision ko pagdating kay Cornelius. Wala sa isipan ko noon na bigyan pa siya ng chance kasi 5 taon din ang nasayang. Pero heto ako, rumupok. At ayokong bumalik ang nararamdaman ko para kay Cornelius. Ayokong magpakabaliw muli kasi ako pa rin naman ang luluha sa huli. Hindi na ako katulad ng dating ako. Pagkakamali na umibig ako sa kanya kaya't dapat itatama ko na yun ngayon. Diyan ka, dito ako. Mariin kong wika nang nasa kwarto na kami. Handa na sa pagtulog. Naglagay ako ng unan sa gitna ng aming kama. Napasimangot siya. Malaki naman ang kama, Magenta. Kahit na, ayokong makatabi ka, kaya diyan ka lang. Parang hindi nakitang buong pagkatao ko Hindi mo nga tinapos yung pagwawak sa akin. Deforestation yung isa, reforestation naman yung sa kabila. Napairap na lang ako at padabog na humiga. Tatanggalin niya na sana ang unan pero hinawakan ko ito ng mahigpit. Ayokong magkadikit kahit ang balat natin. Natawa siya at humiga na rin. Tinalikuran ko siya para hindi ko makita ang kanyang muka at pinikit ang aking mga mata. Madaling araw na akong nakatulog dahil hindi ako sanay na may katabing lalaki sa iisang kama. Kaya nang magising ako, 9:00 na ng umaga. Good morning! Napahawak ako sa aking dibdib dahil sa matinding gulat. Nakita ko kasi agad si Cornelius. Nangiti-ngiti kahit napabangon ako paupo. Breakfast in bed! Nilapag niya muna ang tray sa side table at kumuha ng bed table. Nilagay niya ito sa harapan ko. Antok na antok pa ako kaya't kunot na kunot ang noo ko nang nilapag niya sa ibabaw ng lamesa ang mga pagkain galing sa tray. Ako ang nagluto niyan. Wika ni Cornelius bago pa man ako makapagsalita. Nag-angat ako ng tingin. Hindi ako kumakain ng agahan. Sayang naman ang niluluto mo. Hindi ko rin kakainin. Aalis na sana ako para magtungo sa CR pero hinarangan niya ako. Nagulat ako sa sobrang lapit ng mukha niya. Kaya't tumama ang ulo ko sa headboard nang umatras ako. Ouch! Tumabi siya sa akin. Ayan, nasaktan ka tuloy. Kumain ka na. 9:00 na Baka malipasan ka ng gutom. Sige ka, sino na lang ang magmamanage sa negosyo mo? Mariin ko siyang tiningnan kaya't bumuntong hininga siya. Kumain ka na. Ako nang bahala sa negosyo mo. Next week, maayos na ulit yun. Trust me. Ngayon, hayaan mo kong pagsilbihan ka.
Kababalik ko pa lang rito oh. Hahayaan kitang alipinin ako. Kumalabog ang puso ko sa tensyon. Ngumisi siya nang nagtagal ang tingin ko sa kanya, kaya't napairap ako at saka umayos ng upo. Tiningnan kong hinanda niyang almusal sa akin. May bacon to, kanin, sunny side up at hiniwa na mangga. May gatas din na sobrang init pa. Hindi ako umiinom ng gatas. Ani ko para inisin siya. Oh, bakit? Hindi ka ba umiinom ng gatas nung bata ka pa? Halos umusok ng ilong ko kasi imbis siyang mainis, binaliktad niya. Ako na itong naiinis ngayon. Nagpapatawa ka ba? Binibiro lang kita. Sige na, ako nang iinom. Kinuha niyang isang baso ng gatas at ininom niya to. Napatingin ako sa kanya at kita kong paggalaw ng kanyang Adam's apple. At nang naubos niya, may natirang gatas sa ibabaw ng kanyang labi. Dinilaan niya ito bago binaba ang basong wala ng laman. Ang sarap. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Ano bang gusto mo, Magenta? Pagtitimplahan kita. Gusto kong umalis ka sa tabi ko. Masungit kong sabi. Kasi yung puso ko nagre-react na naman sa nakita kanina. Ayoko pa namang mahulog ulit. Baka wala nang sasalo. Ako lang din ang kawawa. Hindi pwede yan. Dito lang ako. Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. Ano? Gusto mo, subuan na rin kita? Ayoko kasing mapagod yung kamay mo. Umigting ang pangako sa iniskit, agad niyang itinaas ang kanyang kamay bilang pagsuko. Joke lang. Gusto lang kitang makausap pero mukhang bad trip ka yata. Kaya hahayaan na muna kita. Sana ubusin mo yung agahan mo kahit bad trip ka sa akin. Ngumiti siya bago ko tuluyang nilubayan. Nang mag-isa na lamang ako sa aking kama, napahawak ako sa aking magkabilang pisngi. Ramdam kong pag-iinit nito. Oh my gosh, ano bang nangyayari sa akin? Umiling ako. Hindi ko alam kung anong trip ng lalaking yun pero sigurado ako na hindi siya yun. Hindi yun yung totoong siya. May gusto siyang mangyari kahit ginagawa niya to. The 18-year-old Cornelius won't do this to me. Sobrang lamig niya kaya. Kaya naman hindi ko maisip na ganito siya ngayon. Parang nagkapalit pa yata kami ng personality. Tinupad ni Cornelius ang sinabi niya na ibabalik niya sa dati ang kumpanya ko. Mas lumala pa nga ang marketing strategy kasi may billboard na. Yung account na sumira sa pangalan namin, tinanggal na. At siya pa mismong nag-clarify na trolls lang yon, na gusto lang sirain ang negosyo ko. Ma'am, dumadami ng customers natin. Masayang balita ng isang staff ko nang tumawag siya. Nakabalik na rin ang iba kong tinanggal kaya't masaya ako na bumalik sa dati ang lahat. Nasa bahay pa rin ako. Prinsesang-prinsesa pa rin ang aking asawa na ginagawa lang ang halos lahat ang lahat magampanan lang ang pagiging asawa niya. Sa sobrang dedicated niya, nilabhan niya ng walang permisong panty ko. Ano ba yan? Akin na nga yan. Inagaw ko sa kanya mga panty ko. Nadatnan ko kasi siya sa laundry area na naglalaba. Kasama niyang isang kasambahay na hindi na maipintang mukha kasi minerder na ng magaling kong asawa ang mga damit namin. Gusto ko lang labhan. Kaya kong labhan. At saka bakit nandito ka, diba CEO ka na? Asawa mo rin naman ako. Pinamewangan ko siya. Asawa ka, hindi labandera. Mag-usap nga tayo ng maayos. Gusto kong malaman kung bakit mo nga ba ito ginagawa. Hindi ka naman siguro nag-aral ng ilang taon sa United States. Kung magiging alipin ka lang dito, diba? Bumuntong hininga siya. O sige, mag-usap tayong dalawa. Pero bago yun, may gusto lang sana akong ipakiusap. Kumunot ang noo ko sa kanya. Gusto kong pakinggan mo ko. Huwag mo akong putulin. Yan ang napapansin ko palagi eh. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Nalalasing ka na yata sa galit mo sa akin. Napairap ako pero tumango ako. O sige, susubukan ko. Iniwan namin ang laundry area at nagtungo sa opisina niya rito sa bahay. Umupo ako sa couch samantalang siya. Nasa tapat ko naman. Hindi naman namin kailangang magtabi, pati sa pag-uusap. Kaya tama lang na nariyan siya sa pwesto niya. Ano ba talagang totoong pakay mo, Cornelius? Naayos mo ng kumpanya ko at may trabaho ka rin, di ba? Bakit mo pa ito ginagawa? Kung nagpapa-impress ka lang para... Nagpapa-impress talaga ako para ramdam mo na may asawa ka. Alam ko galit ka. Ayaw mo sa akin dahil sa nagawa ko noon pero gusto ko ng pagkakataon mula sa'yo. At bakit?
Anong makukuha mo kung bibigyan kita ng pagkakataon? Tiningnan niya ako ng mabuti. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, may ipapakita ko sa'yo na may nararamdaman ako para sa'yo. Halos umatras ang ulo ko sa narinig at natawa. Ha? It doesn't make sense, Cornelius. May nararamdaman ka sa akin? Wala ka sa tabi ko ng ilang taon. Hindi tayo nagkikita ng ilang taon. Paano ka naman nagka-feeling sa akin? Kinagat niyang ibabang labi niya bago ako sinagot. Pinasundan kita. Nang mabalitaan ko na lumayas ka sa bahay natin 1 taon mula nang kinasal tayo. Pinasundan kita. Alam kong lahat ng nangyari sa'yo. Palagi ako nakikibalita. Kaya dun ako nagkaroon ng nararamdaman. Kaya ako umuwi kasi baka may boyfriend ka na rito. Hindi ako nakapagsalita. Gulat na gulat ako sa kanyang sinabi ngayon. Pinasundan niya ako ng ilang taon mula nang maglayas ako? All this time marami siyang alam sa akin kesa ako sa kanya? Naramdaman ko ang pagwawala ng aking puso. Hindi ko magawang ibuka ang aking bibig. Kahit isang salita, walang lumalabas kasi nagulat talaga ako. Alam kong paulit-ulit na ito, Magenta. I'm sorry for neglecting you. I'm sorry kung mas inuna kong sarili ko. I prioritized my studies because we were too young. Hindi ko nga alam kung dapat ba akong magsisi pero ngayon, babawi ako. Gusto kong bumalik ang feelings mo sa akin. And this time, iingatan ko na yun. Sasaluhin at aalagaan. I only have pure intentions for you, Magenta. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at lumapit sa akin. Hindi ako makagalaw at hinayaan lang siyang kunin ang kaliwang kamay ko. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Halos iatras ko ang kamay ko nang makitang maliit na box ito. At sa loob nito ay singsing. Cornelius! I want you to wear this. I promise, this time, I'll be a good husband. Hindi na ako nagreklamo pa ng sinuot niyang singsing na yun sa aking daliri. Sumikip ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Para kasing pinapahiwatig ng singsing na ito na talagang sa kanya lang iikot ang mundo ko. Na muli ay mahuhulog na naman ako sa kanya. Nakakatakot pero gusto kong subukan. Gusto kong malaman kung totoo ba to o isang katatawanan na naman. Naresolba ng problema ko sa negosyo. Mas dumami ngang tumatangkilik dahil na rin sa koneksyon ni Cornelius sa business world. May mga customers na rin kaming mga artista. Hindi mo natapos yung akin. Ani Cornelius isang araw. Sumama ako sa kumpanya niya at formal na ipinakilala sa mga empleyado niya. Ngayong nasa loob na kami ng opisina, bigla niyang sinabi yun. Ha? Hindi mo natapos ang pag-wax. Hindi niya natuloy ang kanyang sinasabi kasi bahagya siyang nahiya. Umangat ang sulok ng labi ko. Bakit? Tumubo na ba? 1 buwan mahigit yan ah. Gusto kong mawala lahat. Bumuntong hininga ko. Saka na. Kapag hindi ka na busy, uubusin natin yan. Madalas ko na siyang kasama magmula nang binigyan ko siya ng pagkakataon. Busy man siya sa business niya, hindi naman siya nawawala ng oras para maging asawa ko. Unti-unti ring bumalik ang dating nararamdaman ko. Sinubukan ko namang pigilan pero sa ginagawa niya sa akin ngayon, matatalo pa yata ng puso kong isipan ko. Palagi niya akong pinapakilala bilang asawa niya. Dinadala kapag may party at kapag nagka-oras naman kami sa isa't isa, dadalhin niya ako sa mamahaling restaurant. Ginagawa niyang lahat para lang makumbinsi ako sa nararamdaman niya at mukhang magtatagumpay siya kasi kumbinsidong kumbinsido ako. Guys, asawa ko pala, si Cornelius Monasterio. Pakilala ko sa asawa ko sa mga tauhan ko sa aking salon nang magkaroon kami ng general meeting. Nalaglag ang panganilang lahat. May asawa na pala kayo, ma'am? Gulat na gulat ang iba. Nang simulan ko kasing negosyo na ito, hindi ko dinisclose ang impormasyon na ito. Wala namang nagtangkang nagtanong kung single ako. Hindi naman kasi pakialamera mga staffs ko para alamin pa yon. Oo, asawa ko siya, 5 taon na. Nalaglag muli ang kanilang panga. Nai-imagine ko nang sa iba ay nalaglag na sa sahig ang panga nila dahil sa sobrang gulat. Diyos ko po, ang bata mo pa pala ma'am tapos nag-asawa ka na. Ngumiti lang ako sa kanila at bumaling kay Cornelius na nasa akin ang tingin. Gumuso ako. Bakit? Magsasalita ba ako?
Ikaw ang bahala. Humarap siya sa mga staff ko na nasa kanya ng tingin. Thank you sa serbisyo nyo. Lalo na sa salon ng asawa ko. Sana magtagal kayo rito. Kayo rin, sir. Sana magtagal kayo ni ma'am. Ang babata niyo pa pero pareho kayong successful na. Sambit ng isa. Magtatagal yan. Ang gwagwapo't ang gaganda siguro ng magiging anak ninyo, ma'am, sir. Namulang mukha ko sa sinabi ng isa. Gusto ko tuloy putulan ng dila. Oo naman, magandang asawa ko kahit sigurado yan. Sabi pa ni Cornelius at ngiti-ngiti akong binalingan. Hindi ko napansin na nakangiti na rin pala ako kahit bumilis ang tibok ng aking puso. Nang napagtanto yon, ay agad akong umiwas ng tingin. Maganda ang pagsasama namin ni Cornelius lalo na ngayong dalang-dala niya ang relasyon namin. Kaya hindi rin masisisi ang puso ko nang tuluyan na itong bumigay sa kanya at tinanggap na lang bigla ang lahat. Ngayon, nagluluto ako ng agahan para sa asawa ko. Ngising-ngisi pang kasambahay kasi first time kong magluto ulit. Ayoko na kasing magluto mula nang iwan niya ako. Nag-aral pa naman ako noon, pero ngayon ko palang yata magagawa sa kanya. Ma'am, huwag mong masyadong lakasan ng apoy, baka po masunog. Paalala ng kasambahay na siyang nag-guide sa akin. Thank you po. Nagluto ako ngayon ng omelette. Nagluto rin ako ng sausage para ganado ang agahan. Nagtimpla rin ako ng kape. This past few days kasi, naging busy si Cornelius. Lalo na't malapit na ang anniversary ng kanilang kumpanya. Kaya para matulungan din siya, ginagawa ko rin ang duty ko bilang asawa niya. Nang matapos na ako magluto, nagtungo na ako sa kanyang opisina dito sa bahay. Dala ang tray na may lamang pagkain at kape. Good morning! Bati ko sa kanya nang pumasok ako. Nadatnan ko siyang nakapikit habang hinihilot ang gilid ng kanyang noo. Ayos ka lang? Tanong ko nang mailapag sa table malapit lang sa desk table niya ang tray. Nagmulat siya at tumango sa akin. Oo, ayos lang. Masakit lang ang ulo ko. Agad akong lumapit sa kanya at sinapo ang kanyang noo. Wala ka namang lagnat. Wala ka bang pahinga? Magpahinga ka naman. Ngumisi siya at napasinghap ako nang hawakan niya ako sa kamay. Hinila niya ako at pinaupo sa kanyang hita. Nanlaki ang mata ko sa kanyang ginawa. Mukhang ikaw ang gamot ko, Magenta. Seryoso ako, Cornelius. Magpahinga ka. Binao niya biglang kanyang mukha sa aking balikat. Naramdaman ko ang kanyang mabigat na hinga. Eto na, magpapahinga na. At naramdaman ko ang kanyang pagyakap habang baon na baon pa rin ang mukha sa aking balikat. Nakatalikod akong nakaupo sa kanya, kaya't hindi ko kita ang kanyang reaksyon. Seryoso ako, Cornelius. Ikaw nga ang pahinga ko, Magenta. Ayos na ito. Amoy na amoy ko ng asawa ko. Kumain ka na muna, sayang naman yung hinanda ko. Luto ko pa naman yan. Inalis niya ang kanyang mukha sa aking balikat at sinilip ako. Talaga? Ipinagluto mo ko? Oo, kaya kumain ka muna at pagkatapos magpahinga ka. Stress na stress ka dyan ang dami niyong pinapaswelduhan. Umalis ako sa kandungan niya at kinuha ang tray sa kabilang mesa. Nilapag ko to sa desk niya at nginitian siya. Tikman mong luto ko at sabihin mo sa akin kung anong lasa. Kung masarap ba o hindi. Kita ko ang ningning sa kanyang mga mata. Mukhang masarap to. Pero sumulyap siya sa akin. Nanghihina ako bigla Magenta. Sumakit na naman yung ulo ko. Naitaas kong isang kilay ko sa kaartehan niya. Gusto lang namang magpasubo nito kaya't naghila ako ng upuan para tumabi ako sa kanya. Susubuan kita, ani ko. Kita ko ang excitement agad sa kanyang mata. Pero nang makita kong nakatingin ako sa reaksyon niya, nagpanggap na naman siyang hinang-hina. Napailing na lamang ako. Pagkatapos nito magpahinga ka na. Sabay tayong magpahinga, Magenta. Para tuluyan ang mawala tong sakit sa ulo ko. Magpapadala ako ng gamot dito pagkatapos mong kumain. Nagpala na ako ng pagkain sa kutsara at itinapat sa kanya. Binuksan niya ang kanyang bibig at tinanggap ang pagsubo ko sa kanya ng pagkain. Para tuloy akong may alagang baby. Pero hindi naman ako nagrereklamo kasi gusto ko rin tong ginagawa ko. Pangarap ko ito dati. Ngayon lang tuluyang natupad. Pagkatapos ko siyang pakainin, ay pinagligpit ko na sa kasambahay ang mga plato. May dala siyang gamot sa sakit ng ulo,
Kaya't napainom ko na rin to sa asawa ko bago ko siya hinatid sa kwarto namin. Ay! Cornelius! Daing ko nang dinala niya ako sa paghiga niya sa kama at agad niyakap ng mahigpit bago pa man ako makawala. Siniksik niya agad sa leeg ko ang kanyang sarili. Sabay tayong magpahinga, Magenta. Tumango ako sa kahinayaan siya sa gusto niya mangyari. Kaso, sa gitna ng pagsiksik niya, gumalaw naman ang kanyang kamay. Naramdaman kong isa sa likod ko at gumapang ito pababa sa puwetan ko. Cornelius! Naramdaman ko ang kanyang labi sa aking leeg. Cornelius! Tawag ko't sinubukan ko siyang pigilan kaso pumasok ng kamay niya sa loob ng pajama ko. Napatingin siya sa akin dahil sa ingay na aking ginawa. Nagkatinginan kaming dalawa. Cornelius, ano sa tingin mo ginagawa mo? Magpapahinga ka na, di ba? Hindi pa tayo nakapag-honeymoon, Magenta. Gusto kong gawin na yun. Makahulugan niyang wika sa akin. Umawang ang aking labi. Umagang-umaga, Cornelius. Alam ko, dapat bang gabi? Gusto ko ng umaga kasi kitang-kita natin ang isa't isa. Inayos niyang buhok kong sagaba sa aking muka. Pagbibigyan mo ba ako? Do you trust me, Magenta? Sa kanyang tanong, kita ko sa kanyang mga mata ang pagkasabik. Kaya't ang puso ko bumibilis ang pagtibok at gaya rin niya, nakaramdam din ako ng kasabikan sa aking katawan. Hindi ko siya sinagot. Imbes, iniangat kong sarili ko para maabot ang kanyang labi at hinalikan siya. Nagkatinginan kami muli matapos kong kumalas sa halik. Awang na ang kanyang labi. I love you, Cornelius. Madamdamin kong sabi. Sana maniwala ka naman. Naniniwala ako, Magenta. I love you too. Nangilid ang luha sa aking mga mata nang narinig yon. Tumango ako at yumakap sa kanya. Sa umagang yon, nadiligan na rin ang 5 taon naming kasal. Mukhang nakatulong ang pagtatalik naming dalawa dahil nakatulog si Cornelius matapos ng aming ginawa. Napangiti ako dahil sa lalaking mahal ko ibinigay ang sarili ko at ang sarap sa pakiramdam. Matutulog na sana ako kaso tumunog ang cellphone ni Cornelius na nasa side table lang nakalagay. Sinilip ko kung sinong tumatawag at nanlamig ako nang makitang pangalan ni Kriza sa screen. Si Kriza. Halos nakalimutan ko ng babaeng yun. Ngayong nakita ko muli ang pangalan niya, nakaramdam muli ako ng pangamba sa sarili. Ilang beses ko itong hinayaang mag-ring at dahil hindi nagigising si Cornelius, ako ang sumagot. Sa wakas, sumagot ka na rin, Cornelius. Wika ni Krisa sa kabilang linya. Tulog pa si Cornelius. Malamig kong sagot. Ha? Tulog pa si Cornelius? Sino to? Umigting ang aking panga. Si Magenta, asawa niya. Natahimik siya. May kailangan ka ba sa asawa ko? Sabihin mo na rito kasi pagod na pagod siya ngayon. Makahulugan kong sabi. Hindi naman importante. Ayos lang kahit hindi importante. Sabihin mo na. Kasi nandito ako sa Pilipinas. Gusto ko lang sanang malaman niya. Nagngit-ngit ang aking ngipin sa inis. Sige, sasabihin ko sa kanya. Teka, huwag mo sanang masamain. Ibababa ako na kasi may gagawin pa ako. Tawag ka na lang ulit kapag nagising na siya. At walang hiyang ibinaba ko ang tawag. Alam kong bastos na bastos siya sa akin pero selos na selos pa rin ako hanggang ngayon. Hindi nga sinabi ni Cornelius ang tungkol sa kanila eh. Baka side chick pala niyang babaeng yun at marami na silang nagawa habang nasa ibang bansa. Sumikip ang aking puso na maisip yon. Kung ano man ang meron sa kanila ng babaeng yon, wala pa rin silang magagawa kasi ako ang legal. Dinilit ko ang numero ng babaeng yon sa phone ni Cornelius at bumaba sa kama. Kahit masakit pang katawan ko sa ginawa namin, nagtungo ako sa banyo. Magtatrabaho ako ngayon. Gusto kong pawiin ang inis ko ngayon. Tulog naman si Cornelius kaya't hindi na ako nagpaalam at nagtungo sa main branch ng waxing salon ko. Good afternoon, ma'am. Bati sa akin ng mga staff. Kamusta kayo? Tanong ko. Ayos lang, ma'am. Ikaw po, ayos ka lang po, ma'am? Paika-ika po kayo ah. Namulang mukha ko. Namali lang ng apak sa hagdan. Papasok na sana ako sa opisina ko nang bumukas ang pinto ng salon namin. Nilingon ko ang pumasok at babatiin ko na sana pero hindi ko nagawa nang makita ko kung sino ito.
Hi! Totoo nga na may negosyo ka na. Maligaya niyang sabi sabay pasada ng tingin sa buong salon ko. Anong ginagawa mo rito? Wala si Cornelius dito. Malamig kong wika kay Krisa. Inayos niya ang kanyang shoulder bag at lumapit sa akin. Actually, hindi ako nandito para kitain si Cornelius. Nandito ako kasi ikaw ang gusto ko makausap. Ano naman ang pag-uusapan natin? Busy ako ngayon. Tungkol sa tawag kanina. Baka kasi masamain mo. Kunot-noo ko siyang tiningnan. Magpapawaks ako. Pwede naman walk-in, di ba? Hindi. Triple kong bayad. Wala ka naman yatang gagawin eh. Ikaw nang gumawa. Napaatras ako. Sige na, gusto talaga kitang makausap eh. Hindi ka ba natatakot na baka matanggal yung kipay mo sa inis ko? Hinawakan niya ako sa braso na para bang close kami. Mabait ka naman eh, hindi mo yun gagawin. Ayokong magalit ka sa akin nang wala namang dahilan. Inalis kong kanyang kamay sa aking braso. Mag-fill up ka muna ng form. Lucia, bigay mo sa customer natin ng form. Maghahanda lang ako. Iniwan ko na si Krisa doon kasama ang staff ko dahil tuluyan na akong pumasok sa opisina ko. Para akong hindi pagod sa ginawa namin ni Cornelius kaninang umaga, para paunlakan pa si Krisa. Pumasok na ako sa silid at nakita ko na siyang nakatapis na ng tuwalya. Kanina lang, wasak na wasak ako sa bawat pagbayo ni Cornelius. Tapos ngayon magwawaks ng petsay ng pinagsasilawsan kong babae. Kung hindi ko lang to negosyo, baka lagyan ko na ng langgam ang petsay nito sa sobrang inis ko. Humiga ka. Utos ko. Hindi mo naman siguro i-judge siyang petsay ko, right? Nagdududa niyang tanong. Wala naman tayo sa Pilipinas Got Talent para i-judge ko yung petsay mo. Natawa siya. Inis na inis ka talaga sa akin, ano? Hindi rin naman kita masisisi. Magkasama kaming nagtungo sa abroad ni Cornelius. Sumama ang tingin ko sa kanya. Magpapawaks ka ba o yung bibig mong iwawaks ko? Ngumiti lang siya at sinunod na ang instructions ko. Tahimik kong ginawang trabaho ko habang nagsasalita siya. Dahil may dalang gigil ito, napalakas kong paghila sa wax. Ow! Sigaw niya sa sakit. Sorry! Umangat ang sulok ng labi ko. Sinasadya mo na yata to eh. Maglalagay talaga ako ng bad reviews about this if hindi ka magiging gentle. Bahala ka dyan. About Cornelius and I, wala kang dapat ikaselos kasi magkaibigan lang kami. May boyfriend na ako at kasama ko siyang umuwi rito sa Pilipinas. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Ngumiti naman siya. May picture pa nga kami. Gusto mo makita? Para mapatunayan ko na totoong sinasabi ko. Tumawa siya. Magkaibigan lang talaga kami ni Cornelius. He's too focused sa studies niya sa US. Hindi nga yun nagpa-party doon. Alam din ng mga tao sa US na nakakasalamuhan namin na kasal na siya. Nagulat ako ron. Kaya hindi mo ako karibal. Ngumisi siya at may ipinakita rin sa kanyang daliri. Ikakasal na rin ako sa aking Amerikanong boyfriend, no? Natawa siya na makita ang aking reaksyon pero hindi niya ako masisisi. 5 taon ko siyang hate sa utak ko. Tapos ganito pala. Mabuti na rin at pinaunlakan ko siya. Nagkaroon ako ng ginhawa ngayon. Ngayong malinaw na wala naman silang espesyal na relasyon, hindi na dapat ako mangamba. Sa pagtatapos ko sa pagwaxing sa kanya, bigla na lang kumalabog ang pintuan. Napatalon ako sa gulat. Sino yan? Nauutal na tanong ni Krisa. Kabang-kaba. Sir, bawal kayong pumasok, may ginagawa si ma'am. Narinig kong sabi ng isa sa mga staff. Bago pa man ako makalapit, bumukas ng pinto at nakita namin si Cornelius. Hingal na hingal. Nang makita ko, agad siyang lumapit sa akin kaya't natatarantang tinakpan ni Krisa ang sarili ng tuwalya. Bakit ka pumasok dito? May ginagawa ako. Hinawakan niyang magkabilang balikat ko at galit na galit ang kanyang mga mata. Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan matapos nating gawin yun? Namulang mukha ko sa tanong niya kasi narito pa si Krisa. Cornelius? Hindi ko gustong iwanan mo lang ako ng ganun, Magenta. Tumikhim bigla si Krisa. Cornelius, lumabas ka nga muna, pwede ba? Nagpapawaks ako. Hindi makapag-intay. Doon lang natauhan si Cornelius at napatingin kay Krisa. Nagulat siya na makita ito. Bakit ka nandito? Kailan pa?
Kahapon lang. Tumawag ako kanina sa'yo pero ang asawa mong sumagot. Selos na selos. Bakit naman hindi mo chinika na walang tayo? Halos mamatay ako sa hila ng asawa mo, Cornelius. Umiling agad sa akin si Cornelius. Wala kaming relasyon ng babaeng yan. May boyfriend na yan. Imposible ang iniisip mo, Magenta, kasi magkaibigan lang kami. Pero noon naman, naririnig ko na gusto mo. Mga marites lang yun. Kaibigan ko lang yan si Cornelius, ano? Hindi ko kailanman yan naging crush. Muntik ko na nga yung mapagkamalang bakla kung hindi lang kinasal. Nagtiimbagang si Cornelius at inalis na ang kanyang kamay sa magkabilang balikat ko. Lumabas ka nga muna, Cornelius. Hindi pa nga kami tapos dito, oh. Paano kung nakita mo akong bumukha ka rito? Kakahiya. Hindi ka dapat basta-basta nalang pumapasok. Ani Krisa sabay ngisi. Diba, Magenta? Napatango na lang ako at itinulak si Cornelius. Lumabas ka nga muna, mag-uusap tayo mamaya. Tinapos ko ng trabaho ko kay Krisa bago ko tuluyang kinumpronta si Cornelius na naghihintay lamang sa waiting area. I'm sorry, Magenta. Akala ko lalaki. Ayos lang, pasensya na rin kasi iniwan kita. Tumikhim na naman si Krisa na maaliwalas ng muka. Siya, alis na ako. Naghihintay na sa labas ang boyfriend ko. Thank you, Magenta. Tipid lang akong ngumiti sa kanya saka sinundan ng tingin ng kanyang pag-alis. Talagang nagpunta ka kagad dito? Paika-ika ka pa. Mahina niyang wika. O edi uuwi na tayo. Humawak ako sa braso niya kasi masaya ako ngayon. Matutulog ulit tayo, asawa ko. Ngumuso siya nang nakita na masaya ako kaya't nagnakaw siya ng halik sa akin. Ngumiti ako lalo. Hindi ka papagod, diba? Makahulugan niyang tanong. Pero mahapde. Matutulog lang tayo, Cornelius. Inakbayan niya ako. O sige, matutulog lang tayo ngayon. Hindi muna ako bumisita sa shop ko para mas maalagaan ko ang aking asawa. Ayoko kasi nakikita siyang napapagod. Lalo na't nalalapit na ang party na pagbibidahan niya dahil siya na ang bagong CEO. Ilang buwan na siya rito pero hindi pa siya opisyal na naipakikilala. Kasi hinihintay pang anibersaryo kaya sa araw na yun, formal siyang ipakikilala bilang CEO sa karamihan. Busog na busog ako lagi sa mga luto mo ah. Napangiti ako. Nasiyahan akong maging asawa niya ngayong akong palaging nagluluto sa kanya ng pagkain. Kung hindi agahan, hapunan naman namin. Siyempre, sa tulong na rin ng mga kasambahay, kaya't mas lalong sumarap ang luto ko. Dapat lang, hindi ito palagi. Pero araw-araw mo na ako nilulutuan. Natawa ko. Kasi busy ka. Nakakalimutan mong kumain minsan. Salamat, asawa ko. Nandyan ka palagi sa tabi ko. Basta ikaw. At hinalikan ko siya sa pisngi. Nang dumating na ang araw ng anniversary ng kumpanya, hindi ko muna inistorbo si Cornelius. Inasikaso ko rin ang sarili ko sa pamamagitan ng pagpapaganda. May glam team naman kaming hinarket silang magpapaganda sa akin. Suot ko ngayon ay isang off-shoulder dirty white dress na hapit sa aking katawan. Ang aking mahaba't straight na buhok ay nakalugay lamang. Katamtamang haba lang din ang heels ko. Sakto lang para hindi matapilok. Nauna na sa venue ang asawa ko kaya't hindi ko siya makakasama at ayos lang yun. Alam kong pressure din siya kaya't ayokong pati ako ay alalahanin pa niya. Sa huli, gumanda pa ang pagsasama niyo ni Cornelius, anak. Masaya ako para sa'yo. Ani Papa nang sinundo niya ako. Sumakay ako sa family car namin. Bumawi po si Cornelius, Papa, at naiintindihan ko naman ang pag-alis niya ng bansa. Kasi kung hindi siya nag-abroad, baka hindi niya nakuhang meron siya ngayon. Tumango siya at ngumiti sa akin. I'm happy for you, anak. Salamat din, Papa, kasi ikaw ang dahilan kung bakit kasal ako kay Cornelius ngayon. At niyakap ko siya. Pagdating namin sa venue, hinanap agad ng mata ko si Cornelius. Hindi pa nagsisimulang event pero nakita ko na agad siya nakausap ang isang staff. Nang nakita niya ako, kumaway ako at ngumiti sa kanya. Umawang ang labi niya at nagtagal ang tingin sa akin. Kinindatan ko siya at naupo na sa nakalaan sa amin. Kung hindi pa siya kinalabit ng kausap niya, baka hindi na maalis ni Cornelius ang kanyang titig sa akin. Hindi na ako magtataka kung magkakaroon na ako ng apo sa susunod na taon. Narinig kong wika ni Mama kaya't napatingin ako sa kanya.
Mukhang sabik na sabik ng asawa mong malapitan ka. Excited na kami ng mama mong magkaroon ng apo. Iha baka naman pagbigyan mo kami. Sambit naman ni Papa. Depende po kung malakas ang sperm ni Cornelius. Natigilan silang dalawa sa sinabi ko. Humagikhik lang ako saka tumingin na sa banda ni Cornelius. Ang gwapo niya sa suot niyang puting tuxedo. Para siyang prinsipe at prinsesa ko. Nang magsimula ng event, nakita ko agad ang pagsalubong nila sa pamilya ni Cornelius. Nakita ko ang mother-in-law at father-in-law ko na nakipagbeso pa sa ilan sa mga bisita bago naupo sa kanilang pwesto. Tumangkang lumapit si Cornelius sa akin kaso tinawag na siya sa entablado. Kaya't pumalakpak lamang ako at nginitian siya nang makita ang kanyang pagsimangot. Tinawag din ng kanyang ama kahit sabay na silang nagpunta roon. Ibinigay ang mikropono sa matandang monasteryo, kaya't natahimik ang lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa loob ng maraming taon, ang kumpanyang ito ay hindi lang naging trabaho para sa akin, kung hindi para ko na rin naging buhay. Dito ko ibinuhos ang aking panahon, lakas at paniniwala. Paninimula nito at tumingin sa mga bisita. Naalala ko pa mga panahong iilan lang kami. Walang kasiguraduhan kung magkakatotoo ba. Ngunit dahil sa dedikasyon, sakripisyo at tiwala ng bawat isa sa inyo, narating natin kung nasan tayo ngayon. Hindi ko ito nagawang mag-isa. Kayo ang pundasyon ng kumpanyang ito. Ngayong nagawa ko ng misyon ko sa kumpanyang ito, may bagong mamumuno sa kumpanyang ito kasabay ng kanyang makabagong pag-iisip na magbibigay lalo ng unlad sa ating pinaghirapan. Kilala niyo na siya dahil siya nang pumalit sa akin pero gusto ko lang naman na formal na ipaalam. Ang bagong CEO ng Monasterio Company, si Mr. Cornelius Monasterio, ang aking anak. Nagpalakpakan agad ang mga bisita, kabilang na ako. Nagagalak kong ibigay ito sa kanya kasi may tiwala ako sa kanyang kakayahan. Inaral niya ito at meron na rin siyang karanasan sa pagnenegosyo. Kaya nasisiguro ko na hindi kayo bibiguin ng aking anak sa kanyang pamumuno. Kaya magbigay pugay sa bagong CEO ng Monasterio Company. Pumalakpak muli kaming lahat at halos maiyak ako nang makita kung gaano kapogi si Cornelius. Gusto ko tuloy isigaw na akong asawa niya, pero pinigilan kong sarili ko dahil baka mapahiya pa siya. Magsasalita na sana si Cornelius kasi nasa kanya ng mikropono, nang bigla na lang dumilim ang paligid, kasabay ng pagputok ng isang bagay na nagpasigaw sa aming lahat. Anong nangyayari? Tanong ko. Wala akong makita kaya't kumapit ako sa kinauupuan ko. Biglang may liwanag sa left side ng venue. Nasa right side ako. May sunog! Nagsigawan ng mga tao sa venue at lumala pa yon ang tumunog ng fire alarm. Ma! Pa! Tawag ko. Kabang-kaba na ako. Nasaan kayo? Parang yayanig pa yatang sahig sa mga sunod-sunod na yapak ng mga tao. At dahil walang ilaw, nagbabanggaan ang iba. Cornelius! Cornelius! Hahakbang na sana ako nang may bumangga sa akin kaya't napaupo ako sa sahig. Kumakalat ng usok sa paligid dahil naaamoy ko na ito. Kaya't napatakip ako sa aking ilong at bibig. Sinubukan kong hindi magpanik. Naghanap ako ng mahahawakan para makatayo pero bumalik muli ako sa aking pagkakaupo nang may bumangga muli sa akin. Napasigaw ako nang may umapak sa aking kamay. Halos nawalan ako ng hininga dahil sa sobrang sakit. Parang nabali pa yatang buto ko sa daliri. Magenta! Narinig kong tawag ni Cornelius sa akin. Nagkaroon ako ng pag-asa. Cornelius! Nasaan ka na? Halos natabunan ang boses niya kasi meron pa ring sumisigaw. Magsasalita na sana ako kaso nakaramdam ako ng pagkahilo. Sinubukan kong labanan ito pero hinang-hina na ako kahit bago pa man makasagot si Cornelius. Dumilim ang aking paligid at nawala ng malay. Sobrang pangit ng trato ng tadhana sa akin. Hindi ko akalain na sa panahong masaya na kami ni Cornelius ay kukunin naman siya sa akin. Cornelius! Cornelius! Hagulgol ko habang niyayakap ko ang kanyang walang buhay na katawan. Umalingaw-ngaw ang aking iyak. Huwag mo akong iwan! Mahal na mahal kita, Cornelius! Cornelius!
Magenta! Naramdaman ko na may humahawak sa aking balikat at niyuyugyug ako. Huwag mo akong iwan, Cornelius! Magenta, gising! Hindi, sasama ako sa'yo. Isama mo na ako sa'yo. Magenta! Napadilat ako't suminghap nang marinig ko yun. Hingal na hingal ako at napatingin sa humawak sa aking balikat. Namilog ang mata ko nang makita ko si Cornelius. Magenta! Panaginip lang yun? Bumilis ang tibok ng puso ko't agad hinawakan ang mukha ng aking asawa. Ayos ka lang ba? Wala ka bang sugat? Huwag mo kong alalahanin, mas inaalala kita. Ilang araw kang tulog at isang araw mula nang maoperahan ka. Ha? Nabalian ka ng buto sa 3 mong daliri. Mahina niyang wika. Halos maiyak na. I'm sorry. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Nagka-problema daw sa wiring kaya't may pumutok. Mabutit na agapan agad ang apoy pero maraming nasugatan. May mga nawalan ng malay dahil sa taranta. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Bakit ka nga pala lumuluha? Masama bang panaginip mo? Tumango ako at agad siyang niyakap. Ang akala ko wala ka na. Imposible yan. Masamang damo ako. Mas nag-aalala ako sa'yo at sa iba pang nasaktan sa nangyari. Hindi mo naman kasalanan yon, Cornelius. Ani ko. Wala naman sigurong kritikal ang kondisyon, di ba? Umiling siya. Wala naman. Pero we will pay for the damages. At mabuti, nakita agad kita, Magenta. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinag-alala nang makita kitang wala ng malay sa sahig. Kumalas ako at tiningnan siya. Ayos na ako. Kamusta ang pamilya ko? Ang pamilya mo? Huwag ka mag-alala. Maayos lang sila. Natahimik ako. Nagtagal ang titigan namin kaya't siyang una umiwas. I'm sorry. I failed to protect you. I love you, Cornelius. Hindi mo kailangang mag-sorry. Pagputol ko agad sa kanya. I'm happy that you're with me right now. Sapat na yon. Kita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata sa sinabi ko at dahil doon ay lumapit siya lalo sa akin at inabot ang aking labi para halikan. Napapikit na lamang ako at hinalikan siya pabalik. Agad namang natahimik ang issue dahil nabayaran naman ng kumpanya ang damages, pati na rin ang mga taong naapektuhan sa nangyari. At ako, matapos ang ilang araw na pananatili magmula ng magising, umuwi na sa bahay kapiling ang aking asawa. Sayang, hindi ko pa magalaw ang 3 kong daliri. Buti may 7 pa. Biro ko nang siya naman ngayon ang nagsusubo sa akin ng pagkain. Pero hindi siya natawa sa biro ko, kaya nginitian ko na lang para asarin siya lalo. Kapag maayos na itong mga daliri ko, tatapusin ko ang misyon ko sa'yo ha? Ha? Gumuso ako. Diba hindi ka natapos magpawak sa akin? Itutuloy natin yon pero home service na lang. Natawa siya kaya't natawa na rin ako. You're a funny girl, Magenta. Mas lalo mo kong pinapa-inlove sa'yo. Dapat lang habang buhay na tayo magsasama Wala sa sariling sabi ko. Bibigyan pa natin sila ng apo. Gusto mo na bang magka-baby tayo? Tanong niya. Tumango ako. Oo, para may sarili na tayong pamilya, Cornelius. Tapusin mo itong pagkain para makapagsimula na tayo. Natawa na lamang ako. At tinanggap ang lahat ng subo niya sa akin. Ang akala ko wala ng pag-asang kasal na ito kasi akala ko hindi ako mamahalin ni Cornelius. Akala ko'y ako lang ang may nararamdaman sa aming dalawa. Pero sa puntong ito, kitang-kita kong pagmamahal niya sa akin. Kaya masaya ko kasi sa wakas, natupad na rin ang pangarap ko. Ang mahalin ng isang Cornelius Monasterio. Wakas!